Sapat na yun. No? Hindi dugo ng mga kambing at buya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Yun yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Na hindi na natin kailangan i-renew yung kaligtasan na yun. O yung kalinisan na yun. Dahil ginawa na ng Panginoong Hesus yun para sa atin. And sabi sa Hebrews 10:19 din, no? Sabi doon, kaya nga mga kapatid, tayo malaya ng makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Imagine that. We can come to God freely, we can praise Him, we can worship Him, we can pray to Him dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin. Yun yung confidence natin. Bakit ka confident na nag-worship sa Diyos? Bakit ka confident na pag lumapit ka sa Kanya, mananalangin ka sa Kanya, ay papakinggan ka niya? Ang sagot sa natin, hindi dahil sa akin. Dahil sa Panginoong Jesus na nagligtas sa atin. At ang Panginoon ay patuloy na namamagitan sa atin ngayon sa presensya ng Ama. Sabi nga, nandun siya sa presensya ng Ama at namamagitan pa rin sa atin. And imagine natin, no? Of course, this is hindi ito perfect analogy or illustration. No? Pero imagine natin na ang Diyos ay parang isang pinakamataas at importanteng personalidad na gusto ninyong kausapin. Dahil kailangan nyo. Kailangan. Pero hindi kayo makapasok dahil wala kayong karapatan. Wala kayong VIP pass. At dahil importante at pinakamataas ang personality na lalapitan nyo, kahit gusto natin makapasok, ay hindi pwede. Bakit? Dahil may bodyguard, yung security. Paano ka makakapasok doon? Pero biglang dumating yung mismo anak ng pinakamataas na personalidad na gusto mong lapitan ng kausap. Dumating yung anak doon sa gate kung nasaan ka. Siya yung nagbigay sa inyo ng pass, siya yung nag-aari sa inyo para malagpasan niyo yung mga bodyguard and security, and personal kayo ipinakilala sa kanyang Ama para pakinggan. Ganyan si Jesus bilang ating dakilang high priest. Dahil kasama at tagapamagitan natin ang anak ng Diyos na si Jesus, may kumpiyansa tayo makakalapit sa Diyos para idulog yung ating pangangailangan sa Kanya. And hindi lang yan, dahil kay Jesus at sa Kanyang pagliligtas, tayo ay ginawang anak ng Diyos. Naalala ko yung prayer meeting namin last Friday, natin. And tinanong natin yung bawat isa kung bakit tayo nag-worship sa Kanya. Bakit may confidence tayo mag-worship sa Kanya? And isang sagot ng ating mga kasamahan, na dahil tayo ay anak ng Diyos. And the question is that, bakit tayo naging anak ng Diyos? And that is through Jesus Christ. Sabi doon, sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kalwalhatian. And of course, yung famous na verse John 1, na siya yung nagbigay ng karapatan sa atin, ng pribileyo sa atin na maging anak ng Diyos. E paano tayo lalapit sa Diyos kung alam natin na dahil kay Jesus may kalayaan na tayong lumapit sa Diyos? Ano na ngayon yung ating magiging tugon, yung response? Of course, meron na tayong confidence. Wala na tayong pag-aalinlangan na lumapit sa Kanya sa ating pagsamba ngayon. No? That we can sing to Him with praise and thanksgiving. And tayo ay nakakalapit sa gitna ng ating pagsubok sa pamamagitan ng ating panalangin. Dahil binigyan na tayo ni Jesus ng kalayaan na lumapit sa Diyos. Sa gitna ng ating kahinaan, pagkadapa, o matinding pagsubok, pinapaalala sa atin ngayon ng Kanyang salita. Papakinggan tayo ng ating Ama na nasa langit. Hindi dahil sa ating pagiging karapat-dapat. Minsan naisip natin, because we are worthy, mas pinapakinggan ng Diyos yung ating panalangin.
Pero hindi dahil sa ating pagiging karapat-dapat kung bakit tayo confident na lumapit sa Diyos, kundi dahil kay Jesus. Si Jesus na ating high priest or great high priest, ang tunay na karapat-dapat na tagapamagitan para sa ating patungo sa Diyos. Dahil kay Jesus at sa kanyang pagandong ng buhay para sa ating kasalanan, malaya na tayong mga nagtitiwala sa Kanya na lumapit sa Diyos Ama. Ito man ay sa pagsamba, ito man ay sa panalangin, ito man ay paghingi ng kapatawaran o dahil sa ating pangangailangan. Kaya ang hamon sa atin, sabi nga sa verse 14, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Magpatuloy tayo sa ating pagtitiwala sa Panginoon. No? And alam natin na yung pagsubok, and even yung karangyaan, pwede tayo ilayo doon sa ating patuloy na pagtitiwala. No? Pero sa gitna ng hamon ng buhay, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Hindi lang ito yung pagsasabi na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Sabi nga, kasama doon yung buhay, yung commitment natin. Na even tayo ay nahihirapan, sinusubok sa ating buhay at pananampalataya, ang encouragement sa atin. Dahil meron tayong ganitong high priest, meron tayong tagapamagitan na Panginoong Jesus ng buhay natin, tayo magtiwala sa Kanya. Ano man yung bigat na pinagdaraanan natin ngayon, problema sa pamilya, karamdaman o panghihina, o even pagkadapa o pagkakasala, o matinding financial na pagsubok, huwag tayong bumitiw sa ating kumpiyansa sa Panginoon at lumapit tayo sa Diyos. Dahil nga tayo siguradong dahilan, we are confident, no? Na lumapit sa Diyos, at ito ay dahil kay Jesus na anak ng Diyos, na naglapit sa atin sa Diyos, nagbigay ng kalayaan na lumapit sa Kanya bilang ating Ama sa pamamagitan ng Kanyang sakripisyo, na patuloy na tagapamagitan sa atin patungo sa Diyos. That's our question sa ating sarili. Na kanino yung ating kumpiyansa sa paglapit sa Diyos. E nawa ang kumpiyansa natin ay hindi dahil sa ating sariling pagiging karapat-dapat, kundi sa Panginoong Jesus na tunay na karapat-dapat. Pero hindi lang siya dakila na anak ng Diyos. Minsan, pag inisip natin na siya ay anak ng Diyos, na si Jesus ay Diyos, na parang nataas niya. Parang hindi siya makaka-relate sa atin. Pag lumapit tayo sa Kanya, hindi niya alam yung pinagdaraanan ko. O nung lumagpak tayo, hindi niya alam, hindi niya tayo naiintindihan. Pero siya rin ay isang tagapamagitan na nakakaalam at nakikibahagi sa ating mga kahinaan at pinagdaraanan. Tayo ay may kumpiyansa. Pangalawa, tayo ay may kumpiyansa lumapit sa Diyos dahil ang Panginoong Jesus ay may kakayang maunawaan tayo sa ating kahinaan. Ito yung katangian na kakaiba sa ating Diyos. Sabi doon, ng ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Encouraging na katotohanan na sinabi dito na ang Panginoong Jesus ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Ang ginamit sa Ingles ay sympathize, or sympathy, or empathy. Yung word na ito ay katulad din ng ating pagkakaunawa ngayon. Yung naunawaan mo experientially, yung nararamdaman ng ibang tao, na nakikiramay ka, alam mo yung pakiramdam na yun. And dahil nauunawaan mo siya, gusto mo siyang tulungan. Yun yung sympathy. Sinasabi natin na nauunawaan ko yung nararamdaman mo ngayon sa isang dumadaan sa pagsubok kasi na-experience mo rin yung pinagdaanan niya at yung pakiramdam niya personal. Yes, not the same, na sobrang katulad, but naiintindihan mo siya. Ito yung salitang ginamit din sa pagdamay ng mga Christians sa mga mananampalatayang nakakulong, no? Sabi doon sa Hebrews 10:34, same word, no? Dinamayan ninyo ang mga nakabilang. Same yung salita.
o yung root. Dinamayan, pagdamay, pagtulong, pakikiisa. And ganun ang Panginoong Jesus sa atin pag tayo ay lumalapit sa Kanya. Pag tayo ay lumalapit sa Diyos, nauunawaan niya tayo. Iba ito sa ibang Diyos ng ibang reliyon sa panahon nila na itinuturing na hindi pwedeng makaramdam ng suffering. Walang pakiramdam at emosyon. Kasi kung sinabi na para sa kanila, kung may emosyon ng Diyos, na pwede mo pala siyang pasayahin o pwede mo siyang palungkutin, ibig sabihin, mahina siya. That's why hindi nila mas maisip yun. Na naiintindihan niya tayo. Para sa kanila, ang mga Diyos ay apathetic. Walang pakialam. Malayo sa atin. Ganito yung kaiba sa pananampalataya Kristiyano. Dahil ang anak ng Diyos ay nagkagawang tao, sinuot yung pagiging tao. Bakit? Sabi doon sa Hebrews 2:17, upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Sinasabi dito ng ating dakilang pinakapunong pari o si Jesus Christ, ang Panginoon natin, ay hindi malayong Diyos sa atin, kundi mahabagin at nauunawaan yung ating kahinaan at pinagdaraan. Na pag lumapit tayo sa Kanya, hindi paghuhusga yung matatanggap natin. Kung tayo'y mahina, kung tayo ay nagtatakot, kung tayo ay nalulungkot. Paano siya nakakaunawa? Sabi sa verse 15, dahil tinukso siya sa lahat ng paraan tulad natin. Nakaranas din siya ng pagsubok. Nakaranas din siya ng tukso. Sabi doon, no? Sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Nung namuhay si Jesus dito sa lupa bilang tao, dumaan din siya sa mga matinding pagsubok at limitasyon. No? Yun yung part ng kanyang pagkakatawang tao. No? Na in-embrace niya rin yung pagiging, yung experience ng pagiging tao. Alam niya yung pakiramdam ng mapagod sa pagtatrabaho or ministry. Alam niya ang pakiramdam ng matuto at makuhaw. Alam niya yung pakiramdam na umiyak dahil namatayan ng mahal sa buhay. At alam niya yung pakiramdam na iwanan at ipagkanulo ng mga malalapit na kaibigan. No? Sinubok siya sa buong buhay niya sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Sabi nga ng mga scholars, no? Yung temptation ni Jesus, hindi lang yun sa chapter 4 ng Matthew, or doon lang sa pagkakataon na yun. Pero sinasabi doon na buong buhay niya, pinukso siya ng devil para iwan yung kalooban ng Diyos. Pero siya ay nagtagumpay. Kung tayo ngayon ay nahihirapan, maaaring iba man yung pagsubok sa atin, sa pamilya, or career natin, o finances, pinapaalala ng salita ng Diyos na naiintindihan tayo ng Diyos. Hindi lang siya nakatingin mula sa langit na parang nanonood lang sa atin. Ano gagawin ng anak kong ito? Kundi naranasan niya mismo yung mabuhay sa mundong ito na puno ng hirap. Kaya matutulungan niya tayo. And bakit siya effective na matutulungan tayo? Sabi sa verse 15, dahil hindi siya nagkasala. Yun yung pagkakaiba. Sa atin, pag tayo ay nakaranas ng pagsubok, may tendency tayo na bumigay at matukso. Pero sabi doon, hindi siya kailanman nagkasala. Bakit kailangan bigyang diin na hindi siya nagkasala? Ba't mahalaga to sa ating paniniwala kay Jesus? Dahil kung nagkasala si Jesus, hindi niya tayo maililigtas. Hindi niya kaya magbigay ng perfect na offering, na sacrifice kung siya ay nagkasala. Kailangan din niya ng tagapagligtas kung siya ay nagkasala. Pangalawa, dahil unique si Jesus, siya ang anak ng Diyos. And sa ating theology, sa ating katuruan, hindi naman na ni Jesus yung pagkakasala ni Adan, katulad natin. Why? Paano ba siya isinilang? O paano siya
napunta sa sinapupunan dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. That's very important in our theology. Kaya hindi siya nagkasala. Hindi niya kaya magkasala. But nahihirapan siya, of course, dahil siya ay tao. No? Siya ay nakaranas ng difficult na temptation. But still, hindi siya nagkasala. And dahil napagtagumpayan niya, ang bawat hindi ng tukso na hindi nagkakasala, siya ay perfectong makakatulong sa atin kapag tayo naman ang dumadaan sa pagsubok at tukso. No? At ngayon, matutulungan niya ang mga tinutukso, sabi sa Hebrews 2:18, sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Of course, doon tayo malapit. No? Pinaranasan yung same experience, yung trials ng buhay, at napagtagumpayan niya yun. At siya yung nagbibigay sa atin ng karunungan para mapagtagumpayan ito. Mas alam niya yung bigat ng pagsubok dahil hinarap niya ito hanggang sa huli at siya ay nagtagumpay. Ano yung paalala nito sa atin na dumadaan sa matinding pagsubok ngayon? Pressure yata yan, ha? Dapat hindi rin ba tayo magkasala? Of course, we are not perfect. Nakapaglalapit tayo sa gitna ng ating kahinaan na inaamin natin sa Diyos, Lord, mahina ako. Alam ko na hindi ko kaya, sa inyo lang ako umaasa. Sa gitna ng ating pagsubok o pagsisisi man, dahil sa nagawang pagkakasala, hindi tayo tinitignan ng Panginoon ng may paghusga, kundi pag-unawa. Nalala ko sinabi ng isang religious leader, no? Sabi niya, yung ating sinasamba daw ay nagiging katulad natin. And paano tayo tumitingin doon sa mga nangihina? Minsan, ang ginagawa natin, tingin natin mas mataas tayo sa kanila. Ang hina mo naman, ay, nagkasala ka. Kasi sabi na pag gano'n ang pagtingin natin sa iba, iba yung pagkakilala natin sa Diyos. Pero kung ganito ang ating Diyos na nakakaunawa sa ating kahinaan, gano'n din natin tinitignan yung ibang mga tao. Na pag lumalapit sa atin may pag-unawa at may haba and tulong, willingness to help them. Tinitignan niya tayo ng may awa, pagpapatawad at pagtulong sa ating kahinaan. Dahil ang Panginoon din ay nakaranas ng pagsubok sa iba't ibang kaparaanan. Hindi siya detached sa atin. At tinatawag tayo na sa gitna ng pagsubok, lumapit tayo sa Panginoon na nakakaalam ng ating kahinaan. At tutulong sa atin na mapagtagumpay nito. Dahil siya ay nagtagumpay sa bawat tukso at paghihirap dahil hindi siya nagkasala. Pero isa ang pinatawag din tayo na kilalanin yung ating kahinaan. Mahirap kung lumapit sa Diyos kung iniisip natin na kaya natin yung pagsubok sa buhay. O kaya kailangan natin baguhin muna natin yung buhay bago tayo lumapit sa Diyos. No? Naalala ko yung kwento natin dati, no? Ay, bago ko mag-church, babaguhin ko muna yung sarili ko. Ayun, hindi na nakabalik. Because we can at kilalanin natin yung kahinaan natin at lumapit tayo sa Kanya na nakakaunawa ng ating kahinaan. And dahil meron tayong tagapamagitan na hindi lang karapat-dapat, kundi may puso rin nakakaunawa sa ating mga kahinaan. No? Ano yung ngayon yung dapat natin maging tugon? Lumapit tayo sa Diyos ng may kumpiyansa sa Kanya. Tayo may kumpiyansa lumapit sa Diyos dahil sa pamamagitan ng Panginoong Yesus ay makakaasa tayo sa biyaya ng Diyos para sa atin. Sabi sa verse 16, kaya huwag tayo mag-atubiling, lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sa English, let us then approach God's throne of grace with confidence, no? Kumpiyansa. Natitignan natin yung original na kahulugan ng boldness.
pagiging prangka, di ba? No? Ang kalayaan na magsalita ng walang takot, walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin ito, may freedom tayo. Nabagit nitong mga news, yung freedom of speech. Meron tayong kalayaan na lumapit sa Kanya at sabihin lahat sa Kanya yung concern natin, walang takot na tayo ay mapaparusahan o mapapaya kung ito ay pagsisisi sa Kanya, humihingi tayo ng tawad sa Kanya. Na pag lumalapit tayo sa Diyos sa ating panalangin, pwede tayong maging bukas sa anumang panalangin o pangangailangan sa Kanya. Minsan ang hirap aminin na tayo ay nahihirapan, nahihina. Pero dahil sa Panginoong Jesus, yung trono, na iniisip natin na pag nakaupo sa trono ang Diyos, laging paghatol. Pero dahil sa Panginoong Jesus, matatagpuan natin yung trono ng Kanyang biyaya. No? Throne of grace para sa bawat sumasampalataya sa Kanya. Kaya kapag tayo ay may pinagdaraanan, hindi natin kailangan magtago sa Diyos. Hindi natin kailangan matakot na baka itaboy niya tayo dahil sa ating mga pagkukulang at kahinaan. Lumapit tayo ng may kumpiyansa sa trono ng Kanyang biyaya. Yun yung ini-emphasize ng writer dito. Yung throne of grace. Na pag lumapit tayo sa Kanya, aasahan natin ay yung Kanyang trono ng Kanyang biyaya, ng Kanyang kagandahang loob. Sabi doon, matatanggap natin yung mercy. No? Yung pakiramdam ng awa o compassion or kindness ng Diyos sa mga nangangailangan. Ito man ay tungo sa kapatawaran, no? Na He is willing to forgive us kung tayo lalapit sa Kanya sa katotohanan na may pagsisisi, o tulong ng Diyos sa gitna ng ating pangangailangan. Yung sinasabi nga rin na ito ay katangian ng Diyos, yung mercy, na hindi niya ibinibigay yung hatol na karapat-dapat sa atin dahil sa ating pagkakasala sa Kanya. Na pag lumapit tayo, nagsisisi sa Kanya, hindi niya tayo sabihin na hindi pwede. But because of His mercy, ganun ang Diyos natin. He is merciful, that He is willing to forgive us. And that is through Jesus Christ. That's why He gave His Son para tayo ay makatawad at malinis sa ating kasalanan. Sabi doon, grace, biyaya. Ito naman yung getting what we don't deserve. No, sa atin, ito yung regalo. No? Wala namang regalo na binili natin para sa sarili natin. Ang pagtanggap at pagpapatawad niya sa atin, hindi natin deserving yun. Ang pagbibigay ng kalakasan at pagpapatuloy sa gitna ng pagsubok, yun ay Kanyang biyaya. Na sinasabi sa atin na kung tayo ay lalapit sa trono ng biyaya ng Diyos sa gitna ng ating pangangailangan at kahinaan, matatanggap natin ang tulong niya sa oras ng pangangailangan. Sa panahong kailangan natin ito. In time of need. Or sa ibang salin, timely help. No? Na sinasabi na yung biyaya ng Diyos, yung tulong niya ay napapanahon. Hindi late or hindi nauna. No? Kundi timely. Well-timed. Although minsan, gusto natin kapag nagpe-pray tayo, matatapos agad yung problema natin. O kaya, yung sagot na tulong na pinapanalangin natin, ina-expect natin sa sarili nating time. No? Ang tamang panahon sa akin ay bukas. No? Lord, ibigay mo na sa akin yung grace mo. Pero pangako ng Diyos ay hindi ang agarang pag-alis ng pagsubok. No? Minsan pa nga, ang grace ng Diyos ay hindi para tanggalin tayo sa pagsubok. Kasi meron din itong value na pinaparanas niya sa atin para tayo ay lalong lumago sa pananampalataya. Kundi ang sapat na biyaya ay upang mapagtagumpayan natin ang bawat araw ng pagsubok. No? Hindi sa ating sariling lakas o dahil gusto natin kopyahin si Jesus na hindi nagkasala kung bakit tayo magtatagumpay sa gitna ng pagsubok at tukso. Ito ay dahil sa Kanyang biyaya. Kaya hindi natin pwede i-claim. Mas magaling ako. Tagumpayan ko
yung pagsubok. Dahil ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Gaya sabi ng Panginoon kay Apostle Paul, no? Very familiar sa atin. Yung pinag-pray niya na tanggalin yung nagpapahirap sa kanya. Sabi ng Panginoon, ito yung sagot ko, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Kaya niya pinaparanas yung pagsubok para makilala natin na tayo ay manhina at tayo ay umasa sa Diyos na nagbibigay ng grace, ng kalakasan, ng katagumpayan sa anumang pagsubok o tukso. Tinatawag tayo lumapit patungo sa Diyos na nasa trono ng kanyang biyaya kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok at panghihina. Sabi nga doon, huwag tayong mag-atubili. Maging prangka tayo sa ating Diyos na Ama nating nasa langit. Maging sa ating mga pagkakasala sa trono ng biyaya. Even sa ating pagkakamali sa harap niya. We can be open to God para humingi ng kapatawaran at humingi ng kanyang biyaya na tayo ay magpatuloy sa kanya. Minsan kapag mabigat yung buhay, ang temptation o tukso sa atin ay lumayo sa Diyos. At sa mga bagay na binigay niya para maranasan natin yung kanyang kagandahang loob. Nahinto tayo sa panalangin at pagsamba, na minsan kaunti-unti lang, ay, hindi na muna ako mag-pray, bukas na lang. Hanggang magtuloy-tuloy na. Hindi na rin tayo sumasamba, nag-worship sa Kanya. Naging sa ating pakikipellowship sa ating mga kapatid. Sa yan sa way na tayo ay napakalala sa pananampalataya. Although we are not perfect. Minsan, nagiging katsuran, no? yung relationship minsan sa church. But binigay yan ng Diyos para tayo ay lumago. Para tayo ay magtulungan sa gitna ng hamon ng buhay. Nang hindi tayo, sabi nga, mag-isang Kristiyano, tayo ay nilagay sa isang simbahan. Pero paalala ng Hebrews, lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Ano man yung pinagdaraanan natin, o natitempt man tayo na huwag na tayo manalangin kasi parang walang nangyayari. Still, sabi ng Hebrews, sabi ng salita ng Diyos, lumapit tayo sa trono ng biyaya ng Diyos. Siguro iba sa atin, parang nahihirapan ako. Baka ito yung sentiment natin, parang nahihirapan ako dahil sa pinagdaraanan. And ito yung responsibility natin bilang simbahan. Na as a church, i-lead natin yung bawat isa na katulad ng Panginoon na may pag-unawa. May pag-unawa sa kanila na hindi natin sila i-judge. Walang panghusga. At i-lead natin sila na lumapit sa Diyos sa gitna ng kanilang pinagdaraanan. Let's be honest, there are times na hindi natin tayo mag-isa talaga. No? Na lumapit sa Diyos. We need one another. And ginagamit tayo ng Diyos ang kanyang simbahan para i-lead ang bawat isa na patuloy na magtiwala at lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Bakit tayo may kumpiyansa? Na lumapit sa Diyos sa gitna ng ating pinagdaraan ng pagsubok dahil kay Jesus. Tayo ay may kumpiyansa na lumapit sa Diyos dahil lumalapit sa Diyos dahil ang Panginoong Jesus ang dakilang tagapamagitan natin patungo sa Diyos. Hindi tayo nag-aalinlangan kasi yung paglapit natin sa Kanya ay hindi dahil sa ating pagiging karapat-dapat, kundi dahil sa Panginoong Jesus na nagbigay sa atin ng karapatan at kalayaan na lumapit sa Diyos. Pangalawa, ang Panginoong Jesus ay may kakayahang maunawaan tayo sa ating kahinaan. Ay nakaka-encourage yun na lumapit sa Diyos because He understands us. At sabi nga, dahil siya ay nagtagumpay at hindi nagkasala, siya yung makakatulong sa atin din na mapagtagumpayan sa biyaya ng Diyos yung ating mga pagsubok. At pangatlo, sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, ay makakaasa tayo sa biyaya ng Diyos para sa atin. Nalala ko yung discussion namin last prayer meeting again, no? Na kailangan muna nila mag-offer ng
guilt offering or burnt offering dahil sa kanilang para malinis sila. Pero sabi dito, pwede tayo lumapit sa throne of grace ng Diyos because ginawa na ng Panginoong Jesus yun para sa atin. Nilinis niya na tayo, niligtas niya na tayo, and may kalayaan na tayo na hindi na yung judgment, throne of judgment yung inaasahan natin every time na lumalapit tayo, kundi yung trono ng kanyang biyaya. Bakit tayo kumpiyansa na gano'n ang kahinat na natin? It's because of Jesus Christ. Sa gitna ng hamon, ng pagsubok na nararanasan natin, yes, kasama na tinatawag tayo na magpatuloy na panghawakan yung ating pananampalataya. Pero hindi lang tayo tinatawag na patuloy na panghawakan yung ating pananampalataya. Pinapaalalahanan din tayo na sa gitna ng hamon sa ating buhay, kahinaan o pagkakasala man, may Diyos tayong malalapitan na nakaupo sa trono ng kanyang biyaya. Ay bakit tayo kumpiyansa? Dahil sa ating Panginoong Jesus. May kumpiyansa tayo na lumapit at humingi ng tulong sa Diyos. At makakaasa tayo na dahil sa habag ng biyaya ng Diyos, mayroong nakakaunawa sa ating sitwasyon at nagbibigay ng tulong sa atin sa tamang panahon. Tayo manalangin. Heavenly Father, again, we thank you for your word. We praise you and we worship you. Thank you, Lord, for encouraging us to draw near to you, na lumapit sa inyong trono ng inyong biyaya. And Heavenly Father, we know that you know yung mga situation ng inyong mga anak. Alam niyo yung pinagdaraanan at pinaghuhugutan ng inyong mga anak na yung mga panahon ito. And Lord, we pray that you will continue to remind them that you are gracious Father to them. Na pwede silang lumapit sa inyo na may kumpiyansa. Na pwede nilang sabihin with honesty yung kanilang nararamdaman, yung kanilang kahinaan, at yung kanilang pagsisisi. And remind your people, O Lord, na dahil sa Panginoong Jesus, we are drawing near to your throne of grace. Sa paglapit namin sa inyo, sa gitna ng hamon ng buhay, at mararanasan namin ang inyong habag at kabutihan sa amin. But Lord, help us to trust you sa mga panahon na amin ang inyong kasagutan ay hindi ayon sa aming kagustuhan at inaasahan. Help us to trust your heart. Help us to trust in your timing. Na maniwala kami na patuloy na ang inyong tulong sa amin ay nandiyan at napapanahon at dumarating sa tamang oras. Thank you, Father. Glorify and honor you. Thank you, blessed Holy Spirit. Continue to work in our lives. Continue to conform us to the image of our Lord Jesus Christ na nagtagumpay sa anumang puso. This is our prayer in His name. Amen. Dahil ito po ay first Sunday, tayo po ay mag-iwag ng banal na hapunan or Lord's Supper. Lord's Supper. And bago tayo magsimula sa ating pagdiriwang, sa ating gawain, let us reflect sa narinig nating salita ng Diyos. And ating i-reflect o i-assess din yung buhay natin based sa kanyang pangako sa atin na siya ang Diyos na mahabagin at may kagandahan.
Tayo po ay tumayo. Nagpapasalamat tayo sa ating Diyos ng kanyang anak na si Jesus na siyang naging sa atin, na ibinilin sa atin ang mahalagang salo-salong ito na nagpapaalala ng kanyang sakripisyo sa krus hanggang sa kanyang muling pagdating. Sa kanyang muling hapunan, ang Panginoong Jesus ay kumuha ng tinapay at pagkatapos magpasalamat, pinagtira-piraso niya ito. At sinabi, ito ang aking katawan para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. At sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Dahil sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at iinuman ng kopa, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagdating. Kaya nga, pinapahayag natin ang ating pananampalataya na kinakatawan at pinagtibay sa sakramento. Sabay-sabay po tayo. Aming Panginoong Diyos, panalangin namin ang presensya ng inyong banal na Espiritu ay pumarito sa aming pagsasalo-salo upang ang tinapay kopang ito na may magkatawan at dugo ng aming Panginoong Jesus para sa amin. Dalangin namin na kami at ang lahat ng mananampalataya ay magkaisa kasama sa Kristo at patuloy na maging matapat sa pag-asa at pagmamahal. Itipon ninyo ang inyong buong simbahan, Panginoon, tungo sa kalwalatian ng inyong pagmamahal. Simbahan ng Panginoong Jesucristo, inihanda niya ang kanyang hapag para sa lahat ng nagmamahal sa Kanya at titiwala sa Kanya lamang para sa kanilang kaligtasan. Lahat ng tunay na nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, na taos-pusong naniniwala sa Panginoong Yesus bilang kanilang tagapagligtas, at nagnanais na mamuhay ng may pagsunod sa Kanya bilang Panginoon, inaanyayahan tayo ngayon na lumapit ng may kagalangan sa Panginoon. Tinatawagan po natin ang ating elders. Aking mga kapatid sa Panginoon, kainin ninyo, alalahanin at pagtiwalaan
na ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay binigay para sa buong kapatawaran ng lahat nating kasalanan. Inumin ninyo, alalahanin at pagtiwalaan na ang mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ay tumigis para sa buong kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan. Pinapasalamatan ka namin, aming Amang Diyos, dahil pinakilala mo sa amin ang aming Panginoong Jesus sa aming pinagsaluhang pinapay at katas ng ubas. Naway ang pinagsaluhan namin ito ay magpalakas ng aming pananampalataya, magdulot sa amin na magpatuloy sa aming pag-asa at magpalago sa aming pag-ibig. Naway magdulot ang gawain ito na saksi sa kamatayan ni Kristo na maglapit sa iba pang mga tao tungo sa isang ganap na relasyon sa Kanya, upang ang lahat ng mga anak mo ay magtipon at ipagdiwang ang paglalakan ng iyong pagliligtas. Lahat po tayo, panalangin po natin ito. Padala mo kami sa mundo ng may kapayapaan at bigyan mo ng kakayahan at katapangan ng mahalin at paglingkuran ka ng may kagalakan at takas sa puso at layunin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pwede na po tayo. Salamat ulit sa mensahe na nakikita sa ating ngayong umaga. Isa nga pong malakas na palakpak para sa ating mga Yun po ay dadalo na tayo sa ating announcement o paalala. Celebrate ng birthday for the period sa linggo. Nagtari si Candy Bernas. So, puri ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi man natin sila nakakasama, hindi natin sila nakakasama, pero hindi naman sila nakakalimot sa atin. Okay, of course, salamat din sa Pamilyang Castro for our fresh flowers this morning. Kaspe. Mrs. Pel. Oh, hindi. Kaspe. Okay, sorry po. Pamilyang Kaspe po. Sister Mary. Narito ay umaga. Kasama natin siya. And of course, batiin po natin ang happy wedding anniversary. Yung ating kapatid na Carlito at Amy Sarmiento. Mukhang nag-celebrate sila. Tulad na lang tayo. Understandable po sila dito. Okay. At salamat sa Diyos sa buhay ng ating kapatid na si Brother Rodel Libernaco. And Brother John Jetro Kudara. Welcome po sa ating bahan sa PSCC o Pagana Springs Christian Church. Ayan, nawa po ay hindi ito yung una nating pagkikita. Ito ay simula ng ating pagkikita. Sunday, hindi lang po tuwing Sunday, hindi pag may gawain ng ating iglesia. Okay? Welcome po muli sa PSCC. Wala naman. Okay, ito na isa sa pinakamagandang balita natin. Yung project ng ating mga kananayan sa wakas na realize na po natin nandiyan na, tapos na yata, napapakinabaan na. At of course, sa Diyos ang pabori sa Pamilyang Paragas,
especially kina Sister Rachel and Brother Sister Michelle and Brother Jerry, okay? Na medyo talagang sinagot nila yung set ng aking tinuturo. Isa pa po, yun, patuloy po yung ating pakikiusap na kung meron po tayo nakikita na pwedeng pakinabangan para sa ating mga toddlers, ikipag-coordinate po kayo sa ating leaders para sa ganon ay natin po matanggap natin sa takdang panahon. Ano pa? Yung ating prayer meeting every Friday, of course, dito sa lugar na ito, magsisimula po ng 6 p.m. po yan hanggang 8. Depende yan kung ahaba yan kanisa. Depende sa atmosphere ng hindi po ng Panginoon sa okay? Maraming sharing time, ganyan papahaba normally. Bible study every Tuesday din po dun sa restaurant ng ating kapatid na Cherry Austria, dun po sa Congress. At siyempre po, ayan, yung sa ating pong visitation, paalala rin po na kung sa feeling po natin talagang yung feel na natin ng mag-visit, all you need to do is to contact our leaders para sa ganun may schedule agad din po. Kasi while nais natin po mag-visit kami lahat, siyempre yung time po natin, availability natin, doon po nagkakatanong. Kaya bukas naman po ang leadership na tanggapin yung paanyaya kung nais po ninyo agad magbisita sa iyong mga bahay. And yan, men's jogging fellowship daw. Walking, jogging, name it. Kung ano gusto natin gawin, pwede yun. Eating din, pwede rin yan. Okay? Anything is possible. Basta mag-join na kayo every Saturday po ng umaga. 5 o'clock o 5:30, no? Internet. Okay, so, sige lang. Sige lang. Anything goes. Pag nandun tayo sa lugar nila. Of course, Men's Ministry and Ladies Servants for Christ. Joint na po ito, no? Joint fellowship na. Until such time na mapag-agreean kung ano mas naangkop sa ating pagtitipon nito. Since first Sunday pala ngayon, so ngayon na pala ito. So take note, wala mo nang lalabas yan. Medyo magkaroon muna tayo ng kunting kwentuhan. 20 lang naman po. Hindi mo na naman siguro. 30 minutes, doon lang. Tinicheck namin na wala pang alas 12. Lalabas na tayo sa simbahan. Okay? So, please take note para naman natin. Meron tayong youth kamustahan every first Sunday din. After the service din, no? That's it. Ngayon din. Ha? Meron ko sasabihin sa Good morning po sa bawat isa po. So, on behalf of Ministry of Young Christians po, meron po tayong youth na kamustahan po, which is kasabay din po sa Men's and Ladies Servant in Christ po, mamaya po after service. It is short fellowship lang po para makapag-catch up po sa happening sa bawat buhay ng youth po natin. And ayun po, see you later po. Salamat sa ito magaya. Gawin ko. Anyway, Kasama yung 3 days. hindi naman personal ito, pero youth fellowship is the third Sunday of the month.
Oh, yan, take note. Yung fellowship. Siyempre, ang buong simbahan, siyempre, o iglesia, nagagala na mabati para sa kahalaman ng bawat isa. Yun pong isa natin paano ko i-address nito? Kasi young prof na ito eh. Magiging young professional na siya. Isa sa ating kabataan na nagtapos ng kanyang pag-aaral. No? Yung isa sa mga membro ng ating prison worship team na natatawag natin mga versatile. All around. Alam natin, kilala naman natin ito, tahimik. Ngunit kadulad ng kasabihan ng pag tahimik, mapinig yan, mapakamit, no? Oo, talagang maraming hindi natin alam. Kasi ako, personally, na-surprise din ako doon. Hindi gano'n na-surprise kasi ginaya lang naman niya yung kanyang kuya ang nagtapos. Cum laude rin po yung kanyang kuya Bizarre. Pero hindi nagpatalo. Grabe ito si Brother Louie at si Sister Lidian eh. Talaga naman. O yan. So, dahil na-challenge yata ito, gumawa din siya ng cum laude. Ang ating kapatid na si Sister Andis. Pakitayo naman, baka hindi ako pang ibang kinakakaroon kung anong pangalan mo, ano? Ayan, kita nyo, laki, no? Laki yan, pero talagang beware. Harap daw, harap. Isang malakas na palakpak ko. Ayan. Ayan. Of course, pagbati sa kanyang mga magulang. Kasi kahit saan naman banda o ano man ang pangyayari yan, ang mga magulang higit na natutuwa kung ang kanilang mga anak ay nagpapakita ng kabutihan. And that's all for the glory of God. So again, to God be the glory rin kasi ang lahat naman eh, bigay ng Lord yan. Okay? So that's it. Wala na yatang tayong pwedeng ibahagi. So dadako na po tayo sa ating ayan. Of course, subaybayan po natin yung ating regular na Sunday service sa ating Facebook account. Para sa ganun ay meron tayong gustong ipasukin, nandun po yan. Nakikita po tayo sa ating Facebook. Alright, so dadako na po tayo sa ating pagbibigay natin tithes and offering po. Let's hear the exhortation from Sister Mal. Yan, purihin po ang Panginoon, tunay nga na ang ating Diyos ay mabuti. No? Sa mensahe kanina, kung napansin po natin yung seat of judgment, naging throne of grace dahil sa ating Panginoon. Napakabuti ng ating Panginoon, isang paanyaya o encouragement sa atin. No, sa panahon ng ating pangailangan, sa panahon na meron kang nararamdamang sakit, no, ng kalooban, o kung ano man, no, hirap, problema, ano man yan, nandun lagi ang grace ng Panginoon para ibigay sa atin sa oras ng ating pangailangan. Purihin po ang ating Panginoon. Maging po sa ating pagkakaloob, napakaraming dahilan, no? Kung gaano ang Diyos napakabuti sa atin. Napakaraming dahilan na binibigay niya para tayo ay magpasalamat. At tayo ngayon ay magpapasalamat sa pamagitan ng ating pagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay magkaloob. Round and round.
Salamat, Panginoon, tayo po ay manalangin. Panginoon, pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin, Panginoon, sa pamagitan po ng mga kaloob na ito. Salamat sa mga trabaho na binigay mo sa amin. Salamat dahil binibigyan mo ng iyong pagtitiwala na makapagsimula ng negosyo, Panginoon, ng iyong mga anak. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy na pinanggagalingan ng lahat ang nasa amin. Salamat sa pagkakataong makapagbalik kami ng mga bahagi ng mga pagpapalang ito. Lord, ilayo mo po ang iyong mga anak na maging maramot, Panginoon, para po sa gawain. Loobin mo na laging makaranas ng kagalakan sa pagkakaloob. Dahil ito po ang nais mo. Salamat, Lord. Patuloy po ito pagkalaan upang maging kasapatan sa pangailangan ng iglesia. At ang iglesia rin ay maging daluyan ng iyong pagpapala para sa iba. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Gusto ko lang pong update lang po konti, no? Yung pong nalikom natin sa ladies, yung ating 10 pesos na hindi na naging 10 pesos dahil yung iba sobra-sobra sa 10 pesos ang binibigay. So, nalikom po tayo ng 12,262. Purihin ng Panginoon. No? At ngayon nga, konting-konti na lang. Kasi meron tayong bidet, no? Social. May bidet. Meron tayong bidet. Kasama doon sa binili nila ni Brother Freddy at ni Sister Michelle. Salamat sa Panginoon. Sapat naman, no? Sapat po yung ating pong nalikom. Kaya, encouragement sa mga tatay. Baka gusto nyong magsimula para naman dun sa CR ng mga kalalakihan. Talaga namang yung comfort room natin ay talagang magiging komportable naman, no? Yung gagamit. Sa sponsor natin, willing pa rin po sila, no, na mag-join sa collection para po sa men's. No? Tuloy-tuloy lang po natin yan. At isang magandang bagay po, pag project po ang iglesia, ladies man yan, men's man yan, youth man yan, pag project po ng iglesia, lahat po welcome na mag-support. So yun po yung sana maging habit natin na wala po tayong kanya-kanya. Ministry nyo yan hindi kayo magbigay. Ministry namin to. So wala pong ganun. Simulan natin itong ganitong gawain na pag meron tayong kailangan gawin, sama-sama po tayo bilang isang iglesia. Salamat po sa Panginoon. Again, we praise God for His grace. No? Palapakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. And we thank the Lord also sa mga ginagamit niya, no? Na patuloy na nag-serve sa kanyang simbahan. And of course, willing to offer kung ano man yung meron sila para sa ikabubuti nating lahat. And of course, para sa kapurihan ng Diyos. And that's a challenge also for us, no? Na magpatuloy din, no? Kung may meeting, ito na yung pag-meetingan yata natin sa, sa men. But we thank the Lord for encouraging us, no? Sa pagtutulong-tulong ng bawat. Sa maganda yung sinabi ni Tita Malu, na well, kanya-kanya, no? We are united in doing, in serving the Lord and serving one another. No? And that's encouraging for us. And we thank the Lord also sa grace niya, kay na Kuya Rodel and kay John Jethro. So we thank the Lord for your presence also. And sana makasama na si Kuya Rodel mamaya, no? Sa ating fellowship, saglit na fellowship lang sa kalalakihan. And tayo po ay tumayo. Sa pagtatapos ng ating pananambahan, tayo manalangin. Heavenly Father, again, we thank you sa kabutihan mo sa inyong iglesia. Thank you, Lord, sa kalayaan na binigay mo sa amin. Through Jesus Christ our Lord, na lumapit sa inyo, na magpuri sa inyo, sumamba sa inyo, at manalangin sa inyo. And Lord, we continue to honor you and we praise you sa inyong kabutihan.
na patuloy na pinapaalala mo sa amin. And Heavenly Father, we thank you for your grace also sa kabutihan mo sa aming mga kapatid sa kanilang pagdiriwang ng kaarawan at ang kanilang anibersaryo bilang mag-asawa. Kay Candy, thank you Lord sa kabutihan at katapatan mo sa kanya, sa kanyang buong pamilya. And we pray that you will continue to remind them of your faithfulness, Panginoong Diyos. At kayo pong patuloy na mag-bless sa kanilang buong pamilya. Mag-ingat, Panginoon, habang sila ay nasa ibang bansa. We pray that you will continue to make them grow in the knowledge and the grace of our Lord Jesus Christ. And Father, we pray na kayo rin po patuloy na pasalamatan at purihin sa pagsasama ni Kuya Carlito and Ate Emmy. Thank you, Lord, sa pagsustain mo sa kanilang marriage relationship. And we pray that you will continue to bless them, continue to make their relationship grow sa inyong pag-ibig. And we pray that their love for one another ay patuloy na lumago sa araw-araw. And nawa, kayo pang patuloy rin na ma-bless sa kanilang mga buhay. And thank you, Lord, sa pagpapala mo sa mga proyekto na pinanalangin namin sa inyo. Thank you, Lord, dahil alam namin ang lahat ng ito through your people, through the donors. Alam namin na kayo ang Diyos na nagpo-provide sa aming pangangailangan. And we thank you, O Lord. And we continue to pray for your wisdom and also that you will continue to work in our lives that we can continue other projects din, Panginoon, na makakabuti rin sa aming mga kapatid, Panginoon Diyos. And Lord, continue to bless yung bawat sector ng inyong simbahan. Kayo po patuloy na mag-bless sa bawat isa sa gawain ngayong tanghali. We pray na kayo po patuloy na maging sentro nito, kabutihan ng Panginoong Diyos, and patuloy na ma-encourage kami sa pagsasama namin sa aming fellowship. And we thank you, O Lord, sa kabutihan mo. Kayo po patuloy na sumama rin sa amin sa buong linggong ito. Kayo po patuloy na mag-guide sa amin, nawa kalooban mo patuloy na masunod. Ang paghahari mo patuloy na kumilos at mag-form sa aming mga buhay bilang inyong mga anak at bilang isang simbahan, Panginoon. Nawa gamitin mo kami para palawigin ang inyong paghahari sa aming komunidad na ginagalawan. Thank you, Father. We glorify and we honor you. Kayo po patuloy namin pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala na nagmumula sa Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.